Nagising ako dahil sa liwanag na tumatama sa aking mukha, kaya unti-unti kong iminulat ang aking mga mata upang tingnan kung saan galing ang liwanag na iyon. Napagtanto kong galing ito sa bintana ng aking kwarto. Tanghali na pala at mataas na ang sikat ng araw, ngunit natutulog pa rin kami ng aking asawa. Paano ba naman kasi halos hindi ako tigilan ni Reggie kagabi? Mag-uumaga na nang makatulog kami dahil sa paulit-ulit namin pagniniig na ginawa. Napakalakas talaga ng stamina ng asawa ko. Talagang inubos din niya ang lahat ng lakas ko. Kahit masakit ang aking katawan ay dahan-dahan pa rin akong bumangon upang pumunta ng banyo. Dahan-dahan ko pang iniangat ang kamay ng aking asawa na nakahawak sa akin upang makaalis ako sa tabi niya. Nag-aalala din ako na baka magising ito at hindi na naman ako pabangunin. Nang matanggal ko na ang kamay niya ay agad na akong bumangon. Napangiwi pa nga ako dahil sa hapdi ng aking bulaklak. Naku naman, Reggie. Kung hindi lang talaga tayo mag-asawa, hindi na ako tatabi sa'yo. Wika ng isip ko sa aking sarili. Kinahaponan ay nagkaroon kami ng press conference na ginanap sa isang hotel. Piling-pili lang ang mga media na dumalo sa aming press conference. Hindi rin kami nahirapan na magsalita dahil nakiusap si Daddy sa mga reporter na kami muna magsasalita bago sila pwedeng magtanong. 2 tanong lang ang allowed sa bawat isang reporter. Isang tanong sa akin at isa din kay Reggie. Kaya mabilis din kaming natapos. Nang matapos ng press con ay umuwi na rin kami sa aming bahay. Ngayon ko naramdaman ang matinding pagod pagdating namin sa bahay. Kaya agad akong humiga sa sofa pagkapasok pa lang namin sa aming bahay. Love, bakit ka humiga dyan? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong sa akin na Reggie. Napagod lang ako at nahihilo. Inaantok na din ako. Sagot ko sa aking asawa habang nakapikit ang aking mga mata. Come here, love. Bubuhatin na lang kita at sa room ka na matulog. Sabi sa akin ni Reggie, sa kanya ako binuhat at agad na naglakad paakyat sa aming kwarto. Pagpasok namin sa aming kwarto ay agad niyang tinanggal ang aking sapatos saka inayos ang aking pagkakahiga. Si Reggie na din ang nagtanggal ng aking damit saka ako sinuotan ng aking nighties. Ang sweet talaga ng asawa ko. Sana laging ganito. Parang ayaw ko na tuloy tumayo. Nung sumunod na araw ay agad na kami naghanda para sa kasal namin ni Reggie. Habang nasa opisina kami at nagtatrabaho ay isinisingit din namin ang pagpaplano ng aming kasal. Pumili na rin kami ng simbahan at venue para sa reception. Pati ang aking wedding gown ay ipinaparush ko din sa aking mga staff. Dahil ang wedding gown na aking isusuot ay sarili kong design. Matagal ko na itong sinimula noon pa pero natigil lang noong naghahanda na akong bumalik dito sa Pilipinas. Kaya hindi ko natuloy ang paggawa nito noon. Love, kausap ko ang wedding coordinator natin. Tinatanong niya kung kailan daw tayo bakante para sa food tasting. Sabi sa akin ni Reggie habang nakatakip ang kamay niya sa speaker ng phone. Kahit ngayon na kung papayag ka. Wala naman tayong ginagawa ngayon eh. Sagot ko naman sa aking asawa. Okay love, maganda ka na't aalis na tayo. Wika sa akin ni Reggie. Itinabi na din niya ang mga papeles na kanyang binabasa. Agad naman akong tumayo para makagamit muna ng banyo at makapag-refresh na din. Pagkalabas ko ng banyo ay naghihintay na sa akin ang aking asawa. Kaya kinuha ko ang aking bag, saka ako humawak sa kanyang braso. Let's go? Nakangiting wika ko at agad na nga kami lumabas ng aming opisina. Pagdating namin sa hotel kung saan kami magkikita ng aming wedding coordinator, ay nadat na namin na naghihintay na si Mrs. Lee sa amin sa lobby ng hotel. Agad din kami binati nito, saka kami dinala sa restaurant. Pag upo pa lamang namin sa aming table ay naramdaman kong nag-vibrate ang aking cellphone. Kaya agad ko itong kinuha upang tingnan kung sino ang tumatawag. Nakita ko si Maylene ang caller kaya agad ko itong sinagot dahil alam kong emergency ang tawag niya. Lagi ko kasi sinasabi sa kanya na sakalang siya tumawag sa akin kapag emergency. Kung may sasabihin lang siya ay i-message lang niya ako at ako ang tatawag sa kanya. Nanginginig pa ang mga kamay ko na nakahawak sa aking cellphone, saka ako sinagot ang kanyang tawag. Hello Maylene, anong problema? Nanginginig ang buong katawan ko sa takot pati boses ko ay nag-iba na din. Ma'am Mirasol, puntahan niyo po kami dito sa ospital ma'am. Umiiyak na wika sa akin ni Maylene kaya sa gulat ko'y nabitawan ko pa ang cellphone na hawak ko. Agad din na tumulong aking luha dahil sa takot na bigla lumukob sa buo kong pagkatao.
Maagap naman si Reggie dahil agad nitong nasalo ang cellphone ko na nahulog mula sa aking kamay na nakatapat sa aking tenga. Bakit, love? Ano nangyari? Gulat na tanong sa akin ng aking asawa. Sinagot na din niya aking cellphone upang malaman ang nangyayari. Hello, Maylin? Ano nangyari? Malakas ang boss na tanong ni Reggie sa yaya ng aming anak. What? Malakas pa sigaw niya. Saka mabilis na tumayo sa upuan niya sa kanya ako hinilang patayo. Okay, huwag kayong aalis dyan. We're coming. Natatarantang sagot ni Reggie. Ako naman ay biglang nahilo kaya nahilot ko ang aking ulo. Mrs. Altamirano, are you feeling okay? Nag-aalalang tanong sa akin ni Mrs. Lee. Hinawakan na din niya ako dahil bigla na lang ako nanghina. Love, mag-relax ka lang. Pupuntahan na natin sila. Kaya mo bang maglakad? Nag-aalalang tanong sa akin ni Reggie. Daing ko na biglang nanigas ang aking puson. Hinawakan ko na rin ang aking puson dahil bigla na lang itong sumakit. Love, ano nangyayari sa'yo? Love! Malakas na boses ni Reggie na tanong sa akin habang inaalalayan niya ako. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig at parang umiikot na rin ang buong paligid ko. Hindi ko malaman kung anong aking gagawin sa mga oras na ito. Tumawag ang yaya ng aming anak sa aking asawa at pinaalam na nasa hospital sila ngayon. Dahil sa gulat ng aking asawa ay nabitawan pa niya ang kanyang cellphone. Buti na lang at nasalo ko naman ito kaagad. Dahil sa pagtataka ko sa naging reaksyon ni Mirasol, ay agad kong sinagot ang tawag upang alamin kung anong ibinalita ni Maylin sa aking asawa at bigla na lang itong nanginig sa takot. Sir Reggie, puntahan niyo kami dito sa ospital. Nabaril po si Master Jaime. May humarang kasi sa amin kanina at gustong kunin sa Ricky. Sabi sa akin ni Maylin habang umiiyak. What? Halos pasigaw na wika ko dahil sa pagkagulat. Nahimatay din po si Ma'am Jane kaya hindi ko na po alam ang gagawin ko. Iyak po nang iyak sa Ricky. Gustong puntahan ng lolo't lola niya. Pagbibigay alam ni Maylin kaya agad kong hinawakan ng braso ng aking asawa upang patayuin siya. Ngunit biglang dumaing si Mirasol at tinawakan din niya ang kanyang puson. Mabuti na lang at hindi matraffic sa oras na ito kaya dire-diretso ang pagpapatakbo ko ng aking kotse hanggang sa makarating na kami ng ospital. Agad akong bumaba upang tumawag ng mga nurse na magdadala sa aking asawa sa emergency room. Agad din na inasikaso ng mga doktor si Mirasol. Mabuti na lang at pag-aari ng kanilang pamilya ang ospital na ito kaya agad siyang inasikaso ng mga doktor. Agad ko rin binuhat ang aking anak na hindi tumitigil sa pag-iyak. Kasama nito ang mga bodyguard na lagi nilang kasama. Sila ang tumitingin kay Ricky habang abala si Maylin sa pag-aasikaso kay Nanay Jane. Daddy! Daddy ko! Pagtawag sa akin ng aking anak habang humihikbi pa ito. Niyakap ko naman ng mahigpit si Ricky saka ko ito hinalikan sa kanyang ulo. Stop crying, son. Daddy's here na. Pag-alo ko kay Ricky habang hinahaplos ko ang kanyang likod. Kinarga ko na din ito at agad namang siyang yumakap sa akin. Ano bang nangyari? At paanong nabaril si Dad? Tanong ko sa mga bodyguard ng aking mga bianan. Mr. Altamirano, pasensya na po sir dahil hindi namin nabantay ang mabuti ang anak at bianan mo. Itinaon po kasi ng mga kidnapper na kunin si Ricky nang papasok na sila sa van. Bigla na lang silang naglabasan at agad na hinablot ng isang lalaki si Ricky. Agad din po namin hinabol ang lalaki upang iligtas ang bata kaya hindi po namin nakita na may kalaban pala si Master. Pagbalik namin ay nakita na lang namin na may sugat na si Master habang si Ma'am Jane naman walang malay. Sagot sa akin ng pinaka-leader nila. Nakilala niyo ba ang mga kidnappers? Tanong ko ulit sa lalaki. Sir, napaamin na po namin ang isang lalaki na nahuli namin. At sinabi po niya na inutusan daw sila ng Leo Gonzalez upang kidnapin ang anak niyo. Sagot sa akin ng bodyguard ni Daddy. Ang walang hiyang Leo na iyon. Kahit pala nakakulong na ay gumagawa pa rin ng paraan upang makapaminsala sa pamilya ko. Dapat talaga sa taong iyon ay mamatay upang hindi na niya kami masaktan pa. Buhay na ng pamilya ko ang inilagay niya sa panganib. Kapag may masamang mangyari sa aking asawa at sa anak namin na dinadala niya, hindi ko alam baka ako mismo pumatay sa kanya. Sir Reggie, kailangan magsampa agad kayo ng kaso laban kay Leo Gonzalez. Sabi pa ng aking kausap kaya mabilis kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan si Eric. Kailangan malaman niya ang nangyayari sa kanyang pamilya. Nasa New Zealand na naman kasi sila
ng kanyang asawa at sinusulit ang kanilang 2 buwan na bakasyon. Mr. Altamirano, gising na po ang asawa mo. Hinahanap ka na niya. Gusto daw niyang makita kayo ng anak niyo. Boses ni Mrs. Lee ang nagpalingon sa akin. Agad ko naman pinuntahan ang aking asawa habang buhat ko pa rin si Ricky. Tulog na din ang aking anak habang mahigpit itong nakayakap sa aking leeg at nakaunan sa aking balikat. Pagdating ko sa loob ng private room ng mga Del Rio, ay nakita ko si Mirasol na nakahiga sa hospital bed at agad ko siyang nilapitan. Saka ako ibinaba si Ricky sa tabi niya. Saka ko niyakap at hinalikan ng aking asawa. Iyak siya ng iyak habang nakayakap sa akin. Awang-awa ko sa aking asawa dahil hindi namin inaasahan na mangyayari ang lahat ng ito. Huwag ka nang umiyak. Baka lalong makasama sa iyo kapag umiyak ka pa. Pagalo ko kay Mirasol. Parang hinihiwa ang puso ko sa hapdi nito. Awang-awa ako sa aking asawa dahil sa mga nakikita kong paghihirap ng aking mahal. Miss Altamirano, kailangan mo munang magpahinga. Bawal kang ma-stress. Baka sa susunod na duguin ka ay hindi na natin mailigtas sa mga babies niyo. Sabi ng doktor ni Mirasol. Kaya nagtaka ako sa sinabi niyang babies. Ibig sabihin ay hindi lang isang ipinagbubuntis ng aking asawa? Babies? What do you mean, Doc? Hindi makapaniwalang tanong ko sa doktor na tumitingin sa aking asawa. Tama ang narinig mo, Mr. Altamirano. Dahil kambal ang dinadala ng asawa mo kaya kailangan niya muna mag-bed rest ng kahit 1 linggo dito sa ospital para maobserbahan namin siyang mabuti hanggang sa makarecover ang kanyang katawan. Sagot sa akin ng doktor kaya sa sobrang saya ko ay agad kong niyakap at hinalikan ng aking asawa. Thank you, love. Pasalamat ko kay Mirasol habang hinahalikan ko ang buong mukha niya. Agad na umuwi sina Eric at Helen mula sa kanilang honeymoon sa New Zealand. Doon sila pumunta matapos ang engagement ni Mirasol at Reggie. Matapos nilang malaman ang mga nangyari mula sa tawag ni Reggie, ay agad din nilang tinapos ang kanilang bakasyon at agad na umuwi ng Pilipinas. Galit na galit sa Eric sa mga taong responsable sa pagkabaril ng kanyang ama at muntik na pagkakakidnap kay Ricky. Lalo pa siya nagnitnit sa galit nang malaman na pati si Mirasol ay kamuntik na ring makunan dahil sa pagkabigla sa mga pangyayari. Magbabayad ang taong nagtangka sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. Pagsisisihan nila ang lahat at kung bakit ang pamilya Del Rio pa ang napili nilang saktan. Malakas na wika ni Eric. Ilang beses din niyang sinuntok ang kanyang table kaya nasugat ang kanyang kamao dahil sa pagkabasag ng salamin sa ibabaw nito. Young Master, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong gawin namin sa taong iyon at ngayon din mismo ay kakausapin ko ang mga kontra ko sa loob. Wika ng kanang kamay ni Eric. I want him to suffer. Sagot ni Eric habang nagbabaga ang mga mata niya sa galit. Biglang nagbago ang kanyang anyo at ang maamong mukha niya ay naging matapang at nakakatakot tingnan. Masusunod, Young Master. Agad na sagot ng kanyang kanang kamay. Agad din itong nagpaalam at mabilis na umalis. Kailangan nilang kumilos agad dahil ngayong araw ang paglilipat kay Leo Gonzalez patungo sa malaking bilangguan. Candro, dalhin mo ako sa Bartolina. Gusto kong makita ang taong bumaril kay Daddy. Utos na Eric sa kanyang tauhan. Opo, boss. Sumunod po kayo sa akin. Sagot naman ni Candro. Isa ito sa mga pinagkakatiwalaan nilang tauhan. Mabilis na naglakad ang lalaki patungo sa may garahe. Pagdating nila sa loob ng garahe ay may binuksan itong pinto pababa sa basement. Maliwanag naman ang hagdan pababa kaya mabilis silang bumaba at pagdating sa loob ng basement ay maririnig ang mga daing na mga taong nakakulong sa loob. Dito, boss. Turo ni Candro sa isang bakal na pintuan. Buksan mo. Utos na Eric sa tauhan kaya mabilis na binuksan na lalaki ang pinto. Bago pumasok si Eric sa loob ng Bartolina ay nagsuot muna siya ng gloves, saka nito kinuhang isang patalim. Mariing pinagmasdan ni Eric ang lalaki. Halos hindi na ito makilala sa dami ng kanyang pasa sa muka. Alam niyang gawa ito ng kanilang mga tauhan, ang mga pasa at sugat na lalaki, ngunit wala siyang pakialam. Dahil galit siya sa lalaki na siyang dahilan ng pagkakaratay ng kanyang ama sa ospital. Siya ba ang bumaril kay Daddy? Tanong ni Eric kay Candro habang itinuturo ng patalim ang mukha ng lalaki na nakatali ang 2 kamay sa itaas ng Bartolina. Siya nga, Young Master. Siya ang bumaril sa inyong ama.
Sagot ni Candro saka siya tumalikod upang hindi niya makita ang gagawin ni Eric sa lalaki. Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga taong nagkakasala sa isang dalrio? Malakas na sigaw ni Eric sa lalaki. Boss, maawa ka! Napagutusan lang kami! Sumisigaw na wika na lalaki dahil sa paghiwa sa kanya ni Eric. Ilang beses din na pinadaanan ni Eric ang kanyang patalim sa katawan ng lalaki kaya mabilis na umagos ang dugo nito. Maawa? Yan ang nababagay sa'yo. Sagot ni Eric sa kanya binigyan ng suntok sa muka ang lalaki. Saka dalawa pa magkasunod sa tiyan nito. Kaya halos hindi makahinga ang lalaki sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ni Eric. Malakas na iyak na lalaki ang maririnig sa buong paligid ngunit tila baliwala na ito kay Eric. Hindi na niya alintana ang ingay nito dahil nagsimula na siya sa kanyang pagpaparusa. Boss! Boss, ang asawa mo, boss! Hinahanap ka! Malakas na pagtawag sa kanya ng isa pang tauhan niya. Kaya nabaling dito ang kanyang atensyon. Sinabi mo ba kung nasan ako? Agad na tanong nito sa tauhan. Hindi po, boss. Agad na sagot ng lalaki. Bakas din sa mukha nito ang takot dahil ibang-iba na ang anyo ng kanilang young master. Kayo na ang bahala sa lalaking yan. Ituloy yung pagpaparusa. Utos pa ni Eric sa mga tauhan. Agad din siya nagtungo sa lababo upang hugasan ang kanyang mga kamay. Kailangan maging malinis siya pagharap niya sa kanyang asawa. Ilang beses pang ipinilig ni Eric ang kanyang ulo upang kumalma ang kanyang pakiramdam. Nang matapos na masiguro ni Eric na wala ng bakas ng dugo ang kanyang kamay at mukha, ay agad na siyang lumabas. Agad din niyang hinanap ang kanyang asawa. Nakita niya ito sa may poolside at doon nakaupo. Babe, hinahanap mo daw ako? Tawag niya sa asawa na nakasimangot na nakaupo sa may upuan. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Naikot ko na ang buong mansyon pero hindi kita makita. Nangahaba ang uso na tanong ni Helen sa kanyang asawa. Nasa garage lang ako, babe. Inayos ko sa isang kotse. Sagot ni Eric sa asawa. Galing din ako dun kanina pero wala ka naman dun Sagot sa kanya ng asawa. Halatang inis na inis din ito dahil hindi siya nito nakita sa paligid. Baka hindi mo lang ako napansin, babe. Nandun ako sa ilalim ng kotse kanina. Di naman ako makalabas agad kasi ibinabalik ko yung isang spare parts na pinalitan ko. Pagkakaila ni Eric sa asawa. Ipinagdasal pa niya na sana'y maniwala ito sa kanya. Babe, gusto kong dalawin si Mirasol. Sumahan mo naman ako. Paglalambing ni Helen sa asawa. Niyakap na din niya ang bawang ni Eric. Sure, babe. Sandali at magbibihis muna ako. Pinagpawisan kasi ako kanina sa garage. Ang init sa ilalim ng kotse. Sabi ni Eric saka pinatayo ang asawa at saka sila magkasamang pumasok sa loob ng mansyon. Pagdating nila sa ospital ay binati na sila ng mga nurse at doktor na nagtatrabaho sa ospital. Ang ganda talaga ng asawa ni Chairman. Kinikilig na wika ng isang nurse. Oo nga, at bagay na bagay din sila. Sagot naman ng isa pang nurse. Magtrabaho na nga kayo, puro kayo kwentuhan. Pagpuna naman ang kasamahan nila, kaya mabilis na naghiwalay ang dalawang babae upang hindi sila mapagalitan. Paglabas ng elevator na mag-asawa ay sinalubong naman sila ng kanilang mga tauhan na nagbabantay sa labas ng private room. Magandang araw, young master. Ma'am Helen. Pagbati ng mga ito kay Eric at Helen, tumangulang si Eric sa kanila at diretso silang naglakad patungo sa pinto ng private room. Agad din silang pinabuksan ng pinto ng kanilang mga tauhan at mga nakayuko pa silang lahat habang papadaan ang mag-asawa. Kagigising lang ni Mirasol nang dumating sina Helen at Eric. Magkatabi pa, ang kama nila ng kanyang daddy na puno ng aparato ang katawan. Wala pa ring malay si Jaime habang binabantayan ni Jane. Hawak pa nito ang kamay ng asawa habang nakaupo siya sa isang upuan na nasa tabi nito. Si Mirasol naman ay inaasikaso ni Reggie. Pinupunasan ni Reggie ang mukha ni Mirasol upang magbuka itong fresh. Franny, kumusta ka na? Agad na nilapitan ni Helen ang matalik na kaibigan matapos sumalik kay Jane. Ayos na ako, Franny. Ikaw ba, kumusta na? Sagot ni Mirasol. Masaya siyang makita ang kanyang matalik na kaibigan. Malaki na rin ang tiyan nito dahil 6 na buwan na ang ipinagbubuntis nito. Eto, hindi na sexy, Franny. Sagot ni Helen habang hawak nito ang kanyang tiyan. Nagtawanan pa sila magkaibigan. Sa kanila niyakap ang isa't isa. Babe, dito ka muna.
Maiwan ha. May lalakarin lang kami ni Reggie. Pabalik din kami kaagad. Paalam ni Eric sa asawa. Sis, hiramin ko muna ang asawa mo ha. May importante lang kaming lalakarin na dalawa. Paalam din ito kay Mirasol sa kahinalikan ang kakambal. Sige kuya, mag-iingat kayo. Wika ni Mirasol saka niyakap ang kakambal. Love, sandali lang kami. Paalam ni Reggie sa asawa saka hinalikan nito sa labi. Ano palang gusto mong kainin para maibili kita? Tanong muli ni Reggie kay Mirasol. Gusto kong kumain ng lasagna. Agad na sagot ni Mirasol sa asawa. Nakangiti pa ito dahil bigla na lang siyang naglaway sa lasagna. Ikaw babe, anong gusto mong ipabili? Tanong naman ni Eric sa kanyang asawa. Barbecue and fresh lumpia. Mabilis din ang sagot ni Helen. Agad na umalis na Reggie at Eric. Nakasunod din sa kanila ang mga tauhan ng mga Del Rio. Agad silang sumakay sa kotse ni Eric, habang ang mga tauhan naman nila ay sakay ng dalawa pang kotse. Akala siguro ng mga kalaban ko'y matatahimik na sila dahil naipakulong na nila ako. Napakalaking pagkakamali noon dahil kahit na nakakulong ako dito, ay kaya ko pa rin silang siraing lahat. Kagaya ng pagsira nila sa buhay namin ng anak ko. Ang kawawa kong anak, namatay nang walang kalaban-laban. Umanda kayong lahat sa paniningil ko sa inyo, Pamilya Altamirano at Del Rio. Maya-maya lang ay malaya na naman ako. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mauubos kayong lahat. Mga animal kayo. Ngayon ako ililipat ng kulungan at dadalhin na nila ako sa kulungan ng mga kriminal na nahatulan ng habang buhay. Pero ang hindi nila alam ay nag-aabang na ang mga tauhan ko para iligtas ako. Eric Del Rio, umanda ka na. Dahil uunahin kitang patayin. Animal ka. Yun ay sinisigaw na aking isipan. Talagang nagngingit-ngit ako sa galit sa animal na iyon. Sa tuwing maaalala ko ang ginawa niyang pagbaril sa aking nag-iisang anak. Isinakay kami sa isang prison bus patungo sa malaking kulungan. Nilagyan pa kami ng kadena sa paa ng mga kasama ko para hindi kami basta-bastang makakatakas. Tahimik lang akong umupo at nag-iintay ng oras para sa aking paglaya. Nakalipas ang halos 30 minuto ay bigla na lang tumigil ang sinasakyan naming bus. Tanda na merong humarang sa aming daraanan. Narinig ko na rin ang putukan sa labas at ilang mga pagsabog. Talagang pinaghandaan talaga ito ng aking mga tauhan upang maitakas lang ako sa mga pulis na maghahatid sa akin sa prison. Maya-maya pa ay meron nang nagbubukas sa likod ng prison bus. Hindi ako gumalaw sa aking kinauupuan dahil alam ko na ang mga tao ko sila. Boss! Pagtawag sa akin ng aking mga tauhan, mabilis din nilang tinanggal ang kadena at posa sa aking kamay at paa. Mabilis na umalis ang aming mga sasakyan palayo sa lugar. Kailangan makaalis kami agad sa lugar na ito bago pa dumating ang mga otoridad. Ngunit nagulat ako dahil bigla na lang may humarang sa amin at pinaulanan kami ng bala. Kaya agad akong dumapa dahil ayokong matamaan. Hindi pa ako pwedeng mamatay ngayon. Kailangan ko munang mapatay ang mga taong dahilan ng maagang pagkamatay ng aking anak. Hanggang sa merong nagbukas sa pinto ng sakyan at mabilis akong hinilang palabas. Parang gusto kong liparin ang lumang building, makapasok lang ako kaagad. Nangangati na rin ang aking mga kamay at gustong gusto ko nang masapak ang taong dahilan ng kaguluhan sa buhay namin lahat. Nasaan ang demonyo na iyon? Malakas ang boses ko na tanong sa mga tauhan ni Eric nang makarating kami sa loob ng lumang gusali. Nasa basement, sir. Sumunod po kayo sa akin. Sagot na isang tauhan ni Eric. Kaya sumunod lang kami sa lalaki at dinala niya kami sa basement nitong lumang building. Si Eric naman ay tahimik lang na naglalakad. Parang ibang Eric din ang kasama ko ngayon dahil bigla na lang nag-iba ang aura ng kanyang muka. Masasabi ko nakakatakot ang itsura niya ngayon at pati ako ay nag-aalangan na sa kanya. Ngunit hindi naman ako natatakot sa kanya dahil alam kong siya pa rin ang dating Eric Del Rio, nakakambal ng aking asawa. Wait! Pagpigil sa akin ni Eric. Hinawakan din niya ang balikat ko kaya napaharap ako sa kanya. Why? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Are you sure you want to do this? Tanong niya sa akin habang diretsyong nakatitig siya sa mga mata ko. Yes, buo na ang loob ko. Sagot ko sa kanya dahil yun naman talaga ang gusto ko. Ang durugin sa aking mga kamay ang taong punot dulo ng lahat ng kaguluhan at kapahamakan sa pamilya ko. Here, wear it.
Sabi sa akin ni Eric. Sa kanya ibinigay sa akin ang isang plastic. Agad ko namang kinuha ang plastic. Saka ako nagtungo sa isang kwarto na itunuro niya sa akin. Pagpasok ko sa loob ay agad kong binuklat ang laman ng plastic. Isa pala itong overall suit at meron ding gloves at mask. At agad ko isinuot ang damit. Saka ko isinuot ang gloves sa aking mga kamay. At ang mask na kasama nito. Saka ako lumabas ng kwarto. Sir, ito pong isuot mo. Bawal po sa loob ang nakasapatos. Sabi na isang tauhan ni Eric. Saka iniabot sa akin ng isang bota. Nagtataka talaga ako sa mga ipinapasuot nila sa akin. Bakit kailangan ko magsuot ng bota? Maputik ba sa loob? Nang maisuot ko na ang bota, ay saka pa lang ako pinapasok ng lalaki nagbabantay sa pinto ng basement. Nagulat ako nang makita ko ang loob ng basement. Hindi pala ito pangkaraniwang basement lang dahil mukha itong morgue o kaya ay slaughterhouse. Nakita ko rin si Eric na nakaupo sa isang sopa habang humihit-hit ng sigarilyo. Nakasuot din siya ng katulad ng suot ko ngayon. Nasa harapan nito si Leo Gonzalez at mahigpit na nakatali sa isang upuan habang mahimbing itong natutulog. Hinarang ng mga tauhan ni Eric ang sasakyan ni Leo habang tumatakas sila sa mga pulis. Hinintay lang ng mga tauhan ni Eric na makalayo sila sa lugar kung saan nila tinambangan ang convoy ng mga sasakyan na patungo sa malaking kulungan. At nang makuha na si Leo ng mga tauhan niya, ay agad naman na naghanda ang mga tauhan ni Eric upang harangan sila at kunin si Leo Gonzalez. Dinala nila si Leo dito sa isang hideout ng grupo ni Eric para dito namin siya puntahan. Kaninang kausap ko si Eric sa labas ng private room ay halos hindi ako makapaniwalang nasa mga kamay na niya si Leo Gonzalez. Ngayon ko naisip na tama pala ang mga bali-balita noon na mapanganib ng mga tao ang mga Del Rio. Dahil meron silang sariling private army at lahat ng kumakalaban sa kanila ay naglalahong parang bula. Nang makita ko si Leo ay biglang sumiklab ang galit ko. Pagkakita ko pa lang sa taong dahilan ng muntik ng pagkawala ng mga anak ko. Kaya mabilis ako naglakad at agad kong binigyan ng suntok sa muka ang lalaki. Tulog pa yan bro. Gisingin mo muna bago mo simulan ang gagawin mong pagpaparusa. Wika ni Eric. Tumayo na rin siya at agad na binuhat ang balde na puno ng tubig at ice at saka ibinuhos sa ulo ng katawan ni Leo Gonzalez. Agad na nagising si Leo at gulat na gulat din siya dahil hindi niya akalain na mahuhuli namin siya. Sino kayo? Bakit ako nakatali dito? Pakawalan niyo ako! Mga demonyo kayo! Malakas na sigaw niya sa amin ni Eric. Agad naman na binigyan ni Eric na isang malakas na suntok sa sikmura ang lalaki kaya napadaing ito sa sakit. Mauna ka na bro. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin sa taong iyan. Isipin mo lang na isang demonyo at salot sa buhay mo iyan at isara mo muna ang pandinig mo sa lahat ng mga maririnig mo. Wika sa akin ni Eric. Sa kanya binuksan ang isang kahon na naglalaman ng iba't ibang klase ng mga patalim at iba pa. Napalunok muna ako dahil sa buong buhay ko ay ngayon lang mababahiran ng dugo ang aking mga kamay. Ngunit buo pa rin ang loob kong kaya kong gawin ang mga iniisip ko. Kaya agad kong kinuha isang patalim na agad kong itinutok sa leeg ni Leo Gonzalez. Idiin mo hanggang sa bumuo ng dulo. Mariing utos sa akin ni Eric. Kaya agad ko namang sinunod ang sinabi niya sa akin at idiniin ko ang dulo ng patalim sa kanyang leeg. Dahilan upang sumigaw siya ng napakalakas dahil sa sakit. Agad ko rin hinugot ang patalim dahilan din upang lumabas ang dugo sa kanyang leeg. Sa hita naman! Muli pang utos sa akin ni Eric, kaya agad kong itunutok ang patalim sa hita ng lalaki. Nanginginig din ang aking mga kamay dahil hindi talaga kaya ng sikmura ko ang maging malupit sa kapwa. Ngunit kailangan ko itong gawin para sa mga anak ko at asawa. Matatahimik lamang kami kapag wala na ang demonyo na ito sa mundong ito. Umiyak siya at nagmakaawa sa akin. Maawa? Bakit ako maawa sa'yo? Buhay ng pamilya ko ang muntik nang mawala na dahil sa'yo. Kulang pa ang buhay mo na maging kabayaran sa lahat ng mga ginawa mong kasalanan sa pamilya ko. Kayo ng anak mo. Kaya dapat ka nang mamatay. Biglang sumiklab ang galit sa aking puso dahil sa pagmamakaawa sa akin ni Leo. Hindi ako maaawa sa katulad niyang mapagsamantala at walang ginawa sa aking pamilya, kundi lokohin at pagnakawan. Hanggang sa maramdaman ko ang paghila sa akin ng isang tao. Napatingin ako sa taong iyon at nakita kong si Eric pala ang humila sa akin. Enough.
Malumanay na wika niya sa akin na siyang ipinagtaka ko kaya napalingon ako kay Leo at ganoon na lang ang gulat ko dahil wala na pala itong buhay at tad-tad na ng saksak sa buong katawan. Napatingin ako sa aking kamay at nakita kong hawak ko pa ang patalim na ginamit ko kanina. Punong-puno ito ng dugo at tumutulo pa ito sa sahig. Pati ang suot kong overall ay basa na ng dugo. Kaya agad kong binitawan ang hawak kong patalim. Oh God! Nausal ko pa. Kahit ako hindi na makapaniwala na nagawa ko iyon kay Leo Gonzalez. Let's go. Bahala na mga tauhan ko sa kanya. Baka hinahanap na tayo sa ospital. Wika sa akin ni Eric kaya mabilis akong lumabas sa loob ng kwarto at pumasok sa isa pang kwarto upang magpalit ng damit. Pagkahubad ko na isinuot kong overall ay agad akong naligo. Parang dumikit kasi sa akin ang amoy ng dugo ni Leo. Kaya kinuskus ko pang mabuti ang sabon at ang buo kong katawan. Nang matapos na ako ay mabilis din ako nagbihis. Muli ko rin isinuot ang mga damit ko kanina, pati ang sapatos ko. Saka ako mabilis na lumabas at umakyat sa hagdan patungo sa unang palapag. Ang tagal mo? Baka magalit na sa atin ang dalawang buntis. Reklamo sa akin ni Eric, saka naglakad ng palabas ng lumang building. Kayo na ang bahala sa mga kalat. Gusto kong malinis yung mabuti at walang sisingaw na baho. Bili ni Eric sa mga tauhan niya. Masusunod, young master. Agad na tugon ng mga tauhan ni Eric. Nagsiyuko pa nga ang mga ito nang magsimula na kami maglakad palabas. Pagkasakay namin sa kotse ay agad na bumaling sa akin si Eric.